Magandang gabi po. Opo, magandang hapon po. Isang tao sa 1,000 ang aking nasumpungan. Ngunit isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Pakibasa na rin po sa English, sa wikang English. Ano tanong mo tungkol doon, kapatid? Paano pong kahulugan nito? Kasi bata pa po ako, tinatanong ko na rin sa Basahin natin, makita mo ang kahulugan sa Biblia. Which yet my soul seeketh, but I find not. One man among 1,000 have I found, but a woman among all those have I not found. Ganito yon, kapatid. Naghahanap si Solomon ng taong matutuwid, no? Kasi alam mo, napakatalinong hari nito, napakarami niyang tauhan, daan-daan libo. Therefore, makakakita siya sa daan-daan libo pag maghahanap siya. Naghanap ka ako ng mga matutuwid, sabi niya. 7:29 muna, basahin natin para magkaroon ka ng ideya, no? Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayon, ang tao, ginawa ng Diyos matuwid. Pero, humanap ang tao ng mga katha-katha, mga kung ano-anong hindi naman sa Diyos nang galing, sumama ang tao. Doon sa tiempong ang tao'y nahiwalay na doon sa Diyos, naghahanap si Solomon ng original creation na matuwid. Hanap siya ng hanap. Nakasumpong ako ng isang lalaki sa 1,000. 1 por mil, 1 in 1,000, nakasumpong siya. Sa 1,000 babae, wala ka ako nasumpungan. Bakit sinabi ni Solomon yun? 1,000 kasi napangasawa niya. Walang matino sa asawa ni Solomon kahit isa. Inihiwalay pa nga siya sa Diyos nung bandang huli. Pinasasamba siya sa Diyos-Diyusan. Kaya sa 1,000 babae, wala ka akong nasumpungan. Kasi 1,000 napangasawa niya. Tiyak na tiyak naman puro babae yun dahil hindi naman bading si Solomon. Ngayon, sa 1,000 lalaki, nakasumpong ako ng isa. Yung hinahanap ng kaluluwa niya na taong matuwid. Sa mga lalaki, nakasumpong siya na 1,000. Pero sa mga babae, kahit isa, wala siyang nasumpungan. Ang ibig niya sabihin mga babae ron, yung mga napangasawa niya. Hindi kasama yung mga babae rito ngayon sa ultra. Yun, kapatid. Okay na? Dubai. Maraming salamat po. Salamat. Thank you po. Doon naman tayo sa kinaroroonan nila Brad Ato. Sino ba ang magtatanong natin? Narito pa ang isang magtatanong, si Jordan Delgado. Sige po, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po sa panahon po natin ngayon, di ba puro kaguluhan po. Ano po yung may mga gawa po ba o mga kilos na dapat sundin tayo na ikalulugod sa atin ng Diyos? Kahit walang kaguluhan, meron tayong mga dapat gawin para malugod ang Diyos sa atin. Gusto mo ba isa-isahin ko yon, kapatid? Kung pwede po. Ang isang ikinalulugod ng Diyos, nasa Jeremias 9:23-24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang panta sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Isa sa kinalulugod ng Diyos sa tao, yung matuto kang lumuwalhati, yung pumuri sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, yung mayaman, huwag niyang ipagmapuri yung kanyang kayamanan. Do not boast because of your wealth. Yun namang marunong, do not boast because of your prudence or wisdom. Yun namang makapangyarihan, you must not boast because of your power. Kasi meron pang mas powerful sa'yo, meron pang mas mayaman sa'yo, at meron pang mas marunong sa'yo. Yung nagmamapuri ang wika, magmapuri sa ganito. Ano ang dapat niya ipagmapuri? Nauunawa niya na ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng kabutihan sa lupa. Pagka nagpupuri ka sa Diyos dahil naintindihan mo,
na lahat ng kabutihan sa lupa ang gumawa siya, nalulugod ako ron, sabi ng Panginoon. Meron pang iba na ikinalulugod ng Diyos. Bukod sa pinupuri siya ng tao, nalulugod siya, yung nasa Kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ang isang kaluguran ng Diyos pag nananalangin yung matuwid. Bawa, si San Juan Bautista, matuwid. Si Maria, pag nananalangin yon, si Santiago, natutuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos. O halimbawa naman, ikaw ay nagbibigay ka sa kapwa ng tulong. Agaya ni San Pablo, tinulungan ng mga kapatid sa Filipos, natutuwa ang Diyos doon. Pakinggan mo. Datapwat, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. Nang si San Pablo'y tinulungan ng mga kapatid sa Filipos, sa pamamagitan ng ipinadala nilang tulong kay Epaprodito, sabi ni San Pablo, sa bagay na ito ay lubhang kalugod-lugod sa Diyos. Meron pa, sa 13:16 ng Hebreo, Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. yung paggawa ng mabuti sa kapwa, yung pag-abuloy, huwag niyong kalimutan, nalulugod ang Diyos dito, sabi ni San Pablo. Ano pa ito, isa-isahin natin? Maraming kaluguran ng Diyos yun lang maawa ka sa dukha nalulugod ang Diyos sa'yo. Tumulong ka sa kapwa, nalulugod ang Diyos sa'yo. Umawit ka sa Diyos, nalulugod din ang Diyos. Basa. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Yun. Kaya marami yan na pwede tayong magawa para malugod ang Diyos sa atin. Yun lang, tumulong ka sa magulang mo tumanaw ka ng utang na loob, kalugod-lugod sa Diyos yun. Yung mahalin mo yung asawa mo, kalugod-lugod sa Diyos yun. Yung akayin mo yung anak mo sa matuwid, kalugod-lugod yun sa Diyos. Napakarami yan, kapatid. Yun lang po. Salamat po. Salamat! Thank you po. Puntahan natin ang Japan. Hello, Japan. Hello, yes? Apo, go ahead please. Okay, ang tanong ko po is ganito. Si Abraham, Moses, and Noah, ano ho natin na talagang tagasunod ng Panginoon, nahusgahan ho na ho ba sila or mahuhusgahan pa lang ba? Ito po, babasahin po natin yung 14:20 ng Ezekiel. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Sa araw po ng paghatol ng Diyos, nandoon si Noe, si Daniel at saka si Job, ang sabi ng Biblia. Kaya po, lahat ho ng tao haharap kasi sa hukuman ng Diyos kapatid. Hindi ibig sabihin, kung namatay na sila Noe, hindi na siya haharap. Hindi po. Ang paghuhukom po, isang araw lang. Pakinggan nyo. 17:31 ng Gawa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. There is only one day of judgment. Kaya po hindi una-una, hindi pwede yung merong primera, may segunda, may tercera, hindi. Sabay-sabay po yan. Kaya dadating po yung araw, pati si Moises, pati si Noe, haharap sila sa hukuman ng Panginoon, kapatid. Oh, may isa pa po akong tanong, pwede? Sige po. Oo. Katulad yan, katulad ngayon hindi pa ako isang kapatid ninyo sa pananampalataya, pero interesado ho talaga ako. Ngayon, ang tanong ko kapag nagdadasal ho ba ako, naririnig ho ba ako ng Panginoon? Ang tao pong nagdarasal para pakinggan ng Diyos, tinitignan ng Diyos yung kanyang puso, kung talaga bang ang kanyang puso ay malinis. Pagka may mga impurities po sa ating puso,
hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Pero kung halimbawa nakikita ng Diyos, kahit na tayo makasalanan, wala naman tayong galit sa puso, wala tayong tanim na muhi sa kapwa, wala tayong masamang balak sa kapwa, nakikinig po ang Diyos. At dadating po araw, tatawagin kayo ng Diyos para maglinis at para lalo niya tayong pakinggan. Pakinggan niyo po sa Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Di ho lahat ng nananalangin pinakikinggan ng Diyos. Pero yung gumaganap ng kalooban ng Diyos, pinakikinggan po ng Diyos yun. Nasa 9:31 ng aklat ng Juan. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ngayon, pinakikinggan ng Diyos yung taong gumagawa ng kanyang kalooban. Huwag po kayo mag-alala, sumunod lang kayo sa aral ng Diyos, pakikinggan po kayo ng Diyos. Salamat ho. Thank you po. Doon naman tayo sa kinaroroonan ni Brad More at Brad Nair. Sino po bang magtatanong? Narito po ang ikalawang magtatanong. Ito po ay si Binibining Catherine Manalo. Ito po. Good evening po, Brother Magandang gabi po. Eli. Tatanong ko lang po, kung totoo ba po yung sinasabi ng iba na yung computer, yun daw po yung ginagamit ng mga antichrist. Kung hindi po, totoo ba po, sino po yung awalin po yun? Alam mo, ang may kagagawa niyan mga born again Yan daw computer gamit ng antichrist. Hindi totoo yan. Conforme sa gumagamit. Parang ganito. Yung bakal, ginagamit din yun ng matitinong tao. Yung itak. Timo si San Pedro, may dalang itak. Ngayon, nung gagamitin niya yung itak niya sa masama, pinigil siya ng Panginoon. Hinuhuli si Kristo, nanaga si Pedro, tinaga niya yung tenga ni Malco. Sabi